Hey guys, Snapdragon processor pa rin. Ang hari ng mobile gaming para sa akin. Di gaano man kalakas guys ang processor ni MediaTek. Still meron pa rin pong lamang itong mga processor ni Snapdragon compare po kila MediaTek. Compare dito guys sa may 1.3 million na Antutu score ng Snapdragon, compare po sa may 1.3 million din na Antutu score ng MediaTek naman. Pero pagka sa may performance sila guys, malaki po ang pinagkaiba nila. Isang problema para sa akin ng mga MediaTek na mga processor, napakadalas po nila mag-overclock ng mga processor nila. Every year po halos nagre-recycle po sila ng mga lumang processor nila. Akala natin yung pagka mas bago, mas malakas. Yun pala, pangalan lang po yung pinalitan. Yung iba naman i-overclock nga nila yung processor. Mas lalakas nga siya guys, kaso lalakas din uminit. Alam nyo ba ang Dimensity 6080 na nandito sa may Tecnopova 6 Pro 5G is galing lang po yun sa may Dimensity 700 na nilabas pa noong 2021. Nakailang overclock na po ang processor na yan at nakailang palitan ng pangalan. At ngayong 2025, yung 6080 is gagawin naman po nilang Dimensity 6300 naman. Nababago lang po yung mga design ng mga bagong smartphone ngayon at gumaganda yung mga camera. Pero sa may performance, yun at yun pa rin. Yung mga processor guys na nakikita nyo sa may screen, halos magkakamukha lang po yan. Wala po silang malaking difference sa may performance. Yung iba overclock lang. Yung iba pinalitan lang yung pangalan. Nakakalito lang talaga kung iisipin mo. Pero syempre pagkakamala mong malakas yung mas mataas na number. Tapos mas mahina naman yung mas mababang number sa pangalan. Dahil yung Dimensity 7020 na nakikita nga natin sa mga bagong processor nila Tecno sa kanila Infinix, mas mahina po yan. Kung i-compare natin sa may Dimensity 920 at 900, mas mahina yung mas bago na yan compared dyan sa mas luma. Kaya pag nag-games tayo ng Call of Duty Mobile, akala mo yung medium graphics at high na frame rate na nasa Dimensity 700 ka na smartphone mo, mababago na dito sa may Dimensity 6080 na bagong smartphone mo. Magugulat ka, still medium graphics pa rin siya. Pero asahan mo guys, pagka Snapdragon 5G na processor ang nandiyan sa smartphone mo, asahan mo na, sigurado naka-high graphics yan, or yung iba guys naka-ultra graphics pa. Siguro deserve ng separate video ang mga problema nila MediaTek para mas ma-explain natin ng mas maayos at mas malinaw. Balik tayo dito guys sa may Snapdragon. Ang pinakamay ng 5G na processor guys ni Snapdragon na lumabas nga ngayong taon, isa itong Snapdragon 6 Gen 1. Halos kasing nakasya ng Snapdragon 695 5G na last year model pa. Pero lamang pa rin si Gen 1 dyan, dahil nga naka 4 nanometer na siya. Habang naka 6 nanometer naman ang Snapdragon 695 5G. May ilang mga processor pa rin din sa naka-overclock si Snapdragon, pero hindi katulad ni MediaTek na napakarami. Tapos mas tumatagal ang processor ni Snapdragon, mas nagiging optimized siya sa mga games. Ganon din naman guys si MediaTek, kaso mas mabilis si Snapdragon. Best example ito ang Snapdragon 8 Plus Gen 1. Alam ko maisip nyo na luma na ang processor na to. Pero guys, walang sinabi dito ang processor ng Poco X6 Pro 5G na merong around 1.3 million Antutu score din. Di mas optimized talaga to at di rin ganun kalakasan uminit. Like ang sa Genshin Impact, napakaganda niyang laruin dito. Sagad na graphics yan guys, tapos saka 60 FPS pa yung gameplay natin. Kung magiging optimized ang ginto guys ang Dimensity 8300 Ultra na processor, rating maganda rin yan. I think malaki rin ang igaganda ng processor na yan. Kaso guys, bibilang pa sigurado ng ilang buwan or baka isang taon pa bago masulit natin ang full potential ng processor guys ng X6 Pro 5G. Unlike sa mga processor ni Snapdragon, mas pinapriority siya ng mga developer na i-optimize nila yung mga games nila sa mga Snapdragon ng mga processor, lalong-lalo guys sa mga high-end. Kaya hindi porket guys mas bago ang processor natin, mas okay na siya compare sa mga mas luma. Dahil yung mga lumang processor guys, ngayon pa lang po sila na-optimize. Compare nga sa mga bago, na still bago pa rin siya. At di pa ganun kaganda yung optimization sa kanila. Yes guys, malakas yung mga processor nila. Kaso hindi natin masusulit yung full potential ng smartphone natin, yung merong malakas na processor. Dahil noong una lumabas ang Warzone Mobile, naka-high graphics yan. Nakakapagtaka lang ngayon, naka-medium graphics na lang siya dito. Pero at least nga, napaka-smooth niya at napakaganda ng gameplay. Sa totoo lang guys, nandito na tayo sa mga point ng mga smartphone na masyado nang malalakas sa mga processor ngayon. To the point na hindi na natin nasusulit yung full potential ng pinaka-processor natin dahil sa kakulangan nga ng optimization. Saka sa kakulangan din guys ng mga games. Dahil parang mas malakas na sa may PS3 ang maraming mga smartphone ngayon. Pero grabe, napakaganda ng mga games sa may PS3. Pero sa mga smartphone, napaka-konti lang ng mga games na mayroong console level ang ganda.
Unlike kay iPhone na marami na po sila mga available na mga galing sa PC. Pero hindi naman na po sila nagkakalayo ng mga performance nga, yung si iPhone saka si Android. Pero guys, mas magaganda yung mga games dito sa may iOS. Kaya kung sakali man guys magkakaroon ng mga PC games sa mga Android ng mga smartphone, malaki ang chance. Snapdragon muna, bago sila mo-optimize sa mga MediaTek na mga processor. Kaya kung gaya naman guys kalakas sa mga processor nila MediaTek, kung sa may Snapdragon naman optimize, sayang lang din guys. Kaya para sa akin guys, kung gaming phone talaga ang gusto nyo, I suggest Snapdragon na processor ang kunin natin. Dahil mas maganda po ang kanyang performance compare sa mga naka-MediaTek na mga processor. Dahil itong Snapdragon 8 Plus Gen 1 ay isa sa pinaka-reliable na processor na nagamit ko ngayon sa may gaming. Compare sa mga naka-Dimensity na processor na ngayon lang ay puro overclock na. Kayo guys, baka meron kayong mga idea. Comment nyo na lang po dyan sa may comment section. Diyan na lang po natin pag-usapan. Thanks for watching.